Isang ilog sa barangay San Bartolome, Concepcion, Tarlac ang dinarayo ng maraming residente doon. Paano kasi madali umanong makahuli ng isda sa naturang lugar? Pero nang minsang mangisda roon ang ilang kalalakihan, hindi isda ang kanilang nakita, kundi isang palutang-lutang na bangkay. Tutukan ang kwentong krimen ito sa dokumentadong pagsisiyasat ng inyong ABS-CBN, Soko. Pasado alas 7 ng gabi, noong 21 ng Setyembre, taong 2004, na mga oras din yun, nagkayayaan raw ang magtiyuhin na sina Abad Lacson at ang pamangkin nitong si Jimmy na manguryente ng isda sa isang ilog sa kanilang lugar. Niyaya ko ng pamangkin ko. Doon tanok sa bahay. Dala ka bang gamit? Wala pa po. Kuya natin sa bahay. Sige, tara. Lahat ito, makakasamba tayo ng malaki-laking isda. Babawi naman tayo. Mabilis namang nakarating sa naturang ilog ang magtiyuhin. Noong una yung naging maayos naman raw ang pangingisda ng dalawa. Pero sa di raw inaasahan, isang kainay-nalang bagay ang kanilang napansin na palutang-lutang sa ilog. Siguro hanggang dito, hanggang sa poste, yung layo. Yung palang yung pagkalayo namin. Pero nung nakita, sabi ko sa kanya, Jimmy, nakikita mo ba yung nakikita ko ako? Oo nga, Tito. Ano yun? Wala, be. Sa puntong yun, nagdesisyon na ang magtiyuhin na lapitan ang naturang bagay. Tapos yung pagkala, tinanong sa stick ng kuryente. Tapos, naano ko, malambot. Pumasok sa isipan ko. Akala ko sinabis talaga. Talagang nasa isip ko na tao talaga eh. Sinabis na inulog sa tulay. Tapos, inano ng ilog. Tito, hindi kaya tao yan? Hindi. Manika lang yan. Sabi ko sa pamangkin ko, manika lang. Para hindi siya matakot. Malakas ang kutob ni Abad na bangkay ngayon ng isang tao. Kaya naman, bagamat ayaw magpahalaga sa pamangkin, pasimple pa raw ito na naghanap ng lagusan palabas ng ilog. Medyo natatakot na rin ako eh. Yan lang po tao eh. Tapos, okay lang eh. Pinakita na si tao yun. Ha? Oo. Kaya ka manika lang yun. Kaya bilisan natin. Magkamasin natin. Tara, Tito. Magkamasin natin. Takbo na. Matapos iyon, agad raw siyang humingi ng tulong sa kanyang nakatatandang kapatid. Sigurado kayo? Parang sinalvage eh. Pwede tara, tingnan natin kung sigurado niyo nabili. At hindi, nakumpirma nilang bangkay nga iyon ng isang tao. Tinawakan ko sa kamay. Ano niya, sabi niya, nakadapa. Pero mas ikinabigla naman nila na makita ang mukha ng naturang bangkay. Ano siya po, sabi niya sa akin, umpisa natin to sabi niya. Pinsan natin to ah. Kasi ito pala ba? Ate, open nyo to. Kinilala nila ang biktima bilang ang 39 anyos na si Ofelia Legarde. Sa puntong video, agad nilang iniahon ang naturang bangkay mula sa ilog. Tulungan nyo kami! Bagamat tukoy na nila ang katauhan ng bangkay, ng mga sandaling iyon, hindi nila mabatid ano nga ba ang unang pangyayari sa likod ng pagkamatay ng naturang alik. Dahil dito, minabuti nila ang pagbigay alam sa mga otoridad ang insidente. Tunghayan ang naging investigasyon ng mga alagad ng batas sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operative.
masabi kung sino ang responsable sa likod ng pagpaslang kay Ofelia Ligarde. Gayunpaman, ilang testigo ang lumutang upang ikwento ang ilang kahinainalang sirkumstansya na posibleng maging lead sa paglutas ng naturang krimen. Ang kanilang mga salaysay, pakinggan sa pagpapatuloy ng investigasyong idinokumento ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative. Walang suspect ang mga alagad ng Concepcion Tarlac Police sa pagkamatay ni Ofelia Legate. Kaya naman, tuloy silang naganap ng lead. Meron ba dito nakakita na tao na gagawa ng mga sarap pautay? Sir. Sa mga hapon, may nakita akong dalawang matapay na lalaki sa may tulay. Nagtanong ako kung sino ang nakita nila doon sa lugar na yun bago magkita ng bangkay. So, may nakapagsabi sa amin na si Roberto Pineda, mga bandang humigit kumulang mga 5:30 ng hapon, meron daw siyang kasamang isang lalaki na nakaupo sa may tulay. Pwede ba ipatawag natin yan? Agad naman ipinatawag ni SPO4 Cunanan ang itinurong lalaki na si Roberto Pineda. Ikaw ba si Roberto Pineda? Yes, sir. Ipinatawag kita kasi may nakakita sa iyo na nakatawa sa mga. Gusto ko lang malaman kung may napansin ka bang kakaibang nangyari dito. Nakita mo ba itong babae kanina? Hindi ako, sir. Kurado ka ba? Oo, sir. Biguman silang makakuha ng impormasyon mula sa naturang lalaki. Sa di raw inaasahan, May nakausap akong isang tao, si Jun Yago. Sabi mo, nakita mo na hindi naman sila Roberto. Oo, sir. Kasi kanina ako habang umuha ako ng tubig. Naging ba yung mga tropa na Roberto at para yung kasama niya. ibinahagi rin ni Jun Yago sa inyong ABS-CBN Soko ang pangyayaring kanyang nasaksihan. Ayon sa kanya, bandang alas 3 ng hapon, noong 21 ng Setyembre, taong 2004, Yung nag-inuman dito, 4 na katao. Sumiharap yung bahay. tinukoy ni Mang Jun ang naturang mga kalalakihan bilang sina Ricardo Ikban, Roberto Pineda, at ang dalawang nakatatandang kapatid nitong si Roberto. Nang malasing ang naturang mga lalaki, narinig niya umano ang boses ni Roberto Pineda na binanggit ang pangalan ni Ofelia Ligarde. Ano ba nakita sa bahay? Kakaiba yan. Sa ibang mga nakilala kong babae. Nasabi, hindi baling mamatay na kumasabi ko lang si Ofelia Ligarde. Matapos yun, Inabi nila, gano'n, mamayang gano'n, nabahan natin doon sa may tulay, doon sa may puno ng tulay. Doon natin kuhanin. kaya naman, minabuti ng mga otoridad na magsagawa ng background check. Doon natukoy nilang may masamang reputasyon pala itong si Roberto sa kanilang lugar. Nung bumalik kami sa Barangay San Bartolome, may nakausap kaming isang babae, si Rosalina Antonio. Pinasok daw ni